Magmula nung araw na yon, おかえりまひる。あら、おかえりなさい、まひるくん。まひる、今度からお母さんになる人だ。ミキです。まひるくん、これからよろしくね。magmula ng araw na ipakilala ng kanyang ama ang babaeng ito bilang bago niyang magiging ina sapagkat matagal-tagal na rin simula nang maulila sila sa tunay niyang ina. すまんなミキ。気にしないで。まだ慣れなくても仕方ないわよ。Bukod sa maganda, ay maganda rin ang pangangat to. ミキです。まひるくん、これからよろしくね。Na para kay Mahiro-kun, ay malabo siyang hindi magkaroon ng nagsusumiklab na kagustuhan sa makamundong pagnanais na palaging tumatakbo sa kanyang isipan. Bagay na nagpapalala ng kanyang nararamdaman 慣れ araw-araw. なくて全然寝れなかった。おはよう、まひるくん。 Kung pagbabasihan sa edad ay masyadong malaki ang agwat ng edad ng kanyang ama sa bago niyang stepmother. どうかしたの？何言ってるんだ僕は。なんで自分から聞いて。 Welcome back sa aking channel mga pit. Ngayon ay sisimulan ko na namang ibahagi sa inyo ang isang kwento ng pelikula. Si Mahiro-kun ay hindi mapakali sa isang bagay. でも母親じゃないなら。 Na sa tuwing uuwi na lamang siya ng bahay ay may babaeng sumasalubong sa kanya ng ngiti. この人がいるからだ。ああ、おかえりまひる。あら、おかえりなさい、まひるくん。 Hindi siya komportable at hanggang ngayon ay hindi niya alam kung paano pakitunguan ng maayos ang bagong asawa ng kanyang ama. Kaya minabuti niya na lang umakyat ng kwarto at hindi na kumain ng hapunan. じゃあご飯できたら呼ぶね。 Siya si Miki, 38 taong gulang na dating empleyado lang sa pinapasukan niyang kumpanya. Ngunit kamakailan lang ay dito na rin siya naninirahan sa parehong bahay, kung saan nakatira ang kanyang matandang boss na asawa niya na ngayon. Subalit maski ilang araw na siyang nandito ay inaalala niya pa rin ang kanyang sitwasyon dahil hindi pa rin maayos ang kanyang relasyon sa nag-iisang anak ng bago niyang asawa. 父さん嬉しいよ。いやそんなお礼言われるようなことじゃないから。 Atin ang pasukin mga pit ang isa sa mga webcomic adaptation na mula sa kwento ng mga pinagbabawal na palabas. そんなに驚かなくても。 Alinsunod sa batas ng YouTube ay bawal tayong magpakita ng masisilang eksena. Subalit pipilitin kong iparamdam sa inyo ang nais iparating ng maikling pelikulang ito sa nararapat na paraan. Ganito natin simulan ng kwento. Bilang high school student at nag-iisang anak na tagapagmana ng isang may-ari ng maliit na kumpanya sa tahimik na probinsya ng bansang Japan, si Mahiro-kun ay kinakailangan mag-aral ng mabuti. Pumasok mula Lunes hanggang Biyernes. Siguro normal lang naman ito at walang masyadong pinagkaiba sa kanyang mga kaedad na estudyante. Ngunit kamakailan lang ay nagbago ang takbo ng kanyang ordinaryong buhay. Ang isang simpleng pag-uwi ng bahay, galing ng eskwelahan, para kay Mahiro-kun, tila parang ang hirap sa kanyang gawin. Nag-umpisa lang naman ito mula ng mag-asawa, nang bago ang kanyang ama. あなたも美味しかった？美味しかったよ。本当に？まひるくんがハンバー Hindi na nga siya kumain ngayong gabi at dumiretso na lang siya dito sa kanyang なん kwarto, だけだったのに。 humiga at nag-iisip ng mga 勤めてい bagay. る会社の後輩だったあの人と再婚した。 Labis na nag-aalala si Miki
Ilang araw ng ganito palagi ang sitwasyon. Nagluto pa naman siya ng isang masarap na putahe ngayon, pero nalulungkot siyang hindi pala ito matitikman ng anak ng kanyang asawa. Lumapit na nga lang itong ama ni Mahiro-kun para sabihin kay Miki na hayaan na lang muna nila ang binata dahil baka naninibago lang ito at nahihirapan mag-adjust. Siguro sa mga susunod na araw ay unti-unti na rin siyang masasanay. Hindi lingid sa kanila na iba ang iniisip ngayon ni Mahiro-kun. Una niya palang nakita si Miki, ay nakaramdam na agad siya ng kakaibang sensasyon sa loob ng kanyang pantalon. Alam niyang mali ang kanyang nararamdaman dahil asawa iyon ng kanyang ama. Kaya pilit niya itong winawaglit sa isipan, ngunit bigla siyang matitigilan dahil sa isang katok na labis niyang ikakagulat. Mahiro-kun, Pasensya na bigla. Parang may iniisip ka kasi Baka hindi ako masyadong maaasahan, pero palagi akong handang makinig sa mga problema mo. Nandito nga ngayon si Miki na pumasok sa kanyang silid. Hangad ang isang pakiusap kay Mahiro-kun. Handa daw siyang makinig sa problemang pinagdadaanan ngayon ng binata. Ngunit hindi pa man din siya natatapos sa kanyang pagsasalita, ay agad nagsalita si Mahiro-kun. Sinabi niyang wala daw siyang problema at kung meron man, siguradong hindi daw ito maiintindihan ni Miki dahil hindi naman daw niya ito tunay na ina. Sandaling nagkaroon ng katahimikan sa loob ng kwarto. Isang mahabang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Nasa ibaba lang ang kanyang asawa na ama ni Mahiro-kun. At si Miki ay bigla na lang sinabi kay Mahiro-kun na kung ganun naman pala na hindi sila magkadugo, ay baka daw maari nilang gawin ito. Pinutol ko na nga ang eksena mga pit dahil bawal dito yan sa YouTube. Alam kong mahusay naman kayo sa paghahanap. Kaya hanapin nyo na lang ang full movie nito para makita nyo ang buong nangyari. Magaling pala itong si Miki lumutas ng problema. At ang malaking problema iyon ni Mahiro-kun ay mabilis niya lang nasolusyonan. Pero nasa ibaba pa rin daw ang ama nito. Kaya kinakailangan na ni Miki na lumabas ng kwarto. Bago nagpaalam na siya kay Mahiro-kun at bukas na lang daw nila ito ipagpatuloy. Tutal Sabado naman, kinabukasan at walang pasok ang binata sa eskwelahan. Pagkatapos nga nun ay napahiga na lang si Mahiro-kun habang di siya makapaniwala sa mga nangyari. Kinaumagahan ay nanghihina pa rin siyang naglalakad sa hallway ng bahay nila. Hindi maalis sa isip ko ang nangyari kahapon, kaya hindi ako nakatulog. Nagulat na lang siyang biglang lumitaw si Miki sa kanyang likuran. Mahiro-kun. Sinabi nito na bakit parang nasurpresa nga raw itong si Mahiro-kun. Dagdag niya pa na malilate daw ngayon ng uwi ang ama nito dahil maglalaro daw ito ng golf ngayong araw. Nagmamaang-maangan lang ba itong si Miki tungkol sa nangyari kagabi dahil inaasahan niyang ito ang pag-uusapan nila ngayon. Masakit ang kanyang ulo. 夢いや、そんな。でも、 Marahil panaginip lang ang lahat ng iyon, ang sinabi niya sa kanyang isipan. Nakatingin ngayon sa kanya si Miki. Malapit, tinatanong kung ayos lang ba siya. Ano ba ang kanyang napanaginipan? Pagkatapos ay pinutol ko na naman mga pit ang sumunod na eksena dahil bawal pa rin dito yan kay bossing. Kaya tumalon na lang tayo sa istorya sa kasunod na araw. Matapos nga nung nangyaring iyon, ay maliwanag na kay Mahiro-kun ng lahat. Hindi lang ito basta panaginip. Nagsimula na ang bago niyang buhay na tila ba
Mas naging maaliwalas na ngayon ang kanilang bahay na ikinatuwa ng labis ng kanyang ama. Hindi nga raw siya nagkamali kay Mickey sa pagpili bilang bagong ilaw nila ng tahanan dahil ang noong si Mahiro-kun na hindi naghuhugas ng kanyang pinagkainan. Ngayon ay madali lang na nauutusan ni Mickey. Ano ba ang kanyang sikreto? Dito nga malalaman natin habang abala ang matandang lalaki sa pagbabasa ng dyaryo. Si Mickey at Mahiro-kun ay tila ba hindi lang mga pinagkainan nila ang kanilang hinuhugasan. Ang pelikulang ito marahil ay isa na nga siguro sa masasabi kong mga pinagbabawal na mga kwento sa internet. Ngunit maski ganun, ay isa lang ang masasabi ko ngayon. Shout out sa mga umabot pa sa parteng ito ng video. Paabutin lang natin ito ng 1,000 like at 100 comment. At sigurado akong gagawa pa ako ng mga katulad nito. Maraming salamat. Sa huli, si Mahiro-kun lang din ang nagtagumpay. At dito na nga nagtatapos ang kwento.